Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Napapatok ang dila ko sa sulok ng ibabang labi ko habang pinagmamasdan si Atasha na muling nagsama-sama ng kanyang pamilya at niyakap niya sila ng walang anumang sama ng loob, sakit o galit. Ito ang pinaka-relax at maayos na reunion na inasahan kong mangyayari. It's okay, Dad. Naiintindihan ko na kailangan mong gawin to. Ang mga salita nito, pero hindi ko maiwasan na mapakunot ng noo. Bakit parang hindi ka na natutuwa? Nararamdaman ko si Atlas sa tabi ko. Hinayaan ng kanyang mga magulang na bigyan ng oras para kay Atasha. Masaya ako. Hindi lang ito ang inaasahan kong magiging reaksyon niya. Pero natutuwa ako. At natutuwa ako na hindi siya galit. Nahihirapan akong napalunok sa sinabi ko. Tinapik naman ni Atlas ang aking balikat. Ang mahalaga ay nakabalik na siya. Maraming salamat. Hindi ito mangyayari kung hindi ka gumawa nito. Pumunta siya kay Atasha para siya naman ang yumakap sa kakambal nito. Tila ba natapos na rin ang trabaho niya. Paano naman ako? Hindi ba nila ako tutulungan? Kailangan ko ring ibalik ang Atasha ko. Saan ka pupunta ngayon? Hindi ka ba uuwi muna? Sabi naman ni Tita Alisa at sinulyapan si Liam. Umuwi ka na muna sa bahay. Ako lang ang tao roon. Doon ka muna sa atin. Pakiusap naman niya kay Atasha. Ma, nakatira po ako sa firm. May penthouse sa building at doon ako tumutuloy. Napangiti naman siya. Nag-uusap sila na parang wala na ang presensya ko. Hindi ko nakakaabala sa kanila. Pero bibisitahin kita. Tumango ang ina nito at napasulyap siya sa akin. Victor, banayad niyang tanong kaya napaayos ako ng tayo. Si Atasha ay napabaling na rin sa akin. Bakit hindi natin pag-usapan yung tungkol kay Liam? Wala akong maalala na nagkaroon ako ng maayos na relasyon sa mga magulang ni Atasha. Pero nung wala siya, tila mas bumuti ang pakikitungo nila sa akin. Mas naging kasuwal ang komportable ako sa kanila. Kami na po ang bahala ni Francisco. It's okay. Ako na ang bahala roon. Tiningnan ko naman si Atasha. I'm sorry again, Victor. Formal na sinarap naman siya ni Atasha. Tikom ang labi ko. Lumalim ang titig ko sa kanya. Maaring malapit na siya sa akin ngayon. Pero ramdam ko kung gaano siya kalayo. Hindi nakapagpapasaya sa akin ang formalidad at approachable gesture niya sa akin. It's okay. Malamig kong sagot naman sa kanya. Lumapit ako sa kanilang pamilya. Kailan kita pwedeng makita at makausap ulit? Diretso kong tanong kay Atasha. Dahilan para mapaubo naman si Liam at mapabaling sa asawa niya. Nakita ko ang pag-aalangan ni Atasha sa aking tanong at malalim siyang nag-isip. Abalang-abala ba? Titingnan kong schedule ko. Para saan nga pala? Taka niyang tanong at sinubukan ngumiti. Gusto kong makakuha ng litrato sa baby natin. Also about our house. Natahimik naman sila. Ayaw na nitong makita siya ulit. Baka mamay ay umalis na naman siya ng bansa at matagalan ng balik. Gusto kong malaman ang plano niya. Hanggang kailan siya rito? Babalik pa ba siya sa Canada? Anong plano niya? May boyfriend na ba siya?
manliligaw. Hindi ba naiwan mo yung ibang gamit mo sa bahay? Babalik ka pa ba roon? Babalik? Lito niyang tanong at halos mapabulong. Tila yun ang bagay na hindi niya nasumagi sa kanyang isipan. Kung babalik ka para maayos yung kwarto natin, bahay pa rin naman natin yun, hindi ba? Tumingin naman siya sa pamilya niya. Si Liam ay naniningkit ang titig niya sa akin. Tinasan ko naman siya ng kilay. Dahil sa pag-aalala ko ay magkakampi kami rito. Tutulungan niya ako kay Atasha. Huwag niyang sabihin na wala siyang gagawin ngayon matapos ang ginawa kong maipabalik ang asawa at anak niya. Tumulong siya pero ako ang nagpursige na isakatuparan ang plano. I won't stay here, Victor. Natatawa niyang sagot. Sa'yo na yung bahay. I still have my pride. May hiya rin ako, Atasha. Kung ayaw mo na sa bahay, paghatian natin na maayos. Seryoso ko naman siyang tiningnan. Yun ba ang gusto niya? Ang ibigay na lang sa kanya ang bahay. Pero hindi niya yun gusto. Para na niyang sinabi na wala na akong dapat habulin pa sa kanya. Dahil ibibigay na niya sa akin ang naiwan niya. Lahat-lahat. So she won't have any connection, right? Kaya ibibigay na niya sa akin yon para wala na siyang problema pa. Hindi ako papayag. Manggugulo ako hanggang makuha ko ulit siya. Excuse us. Saan niya sa kanyang pamilya at hinawakan ako nito para lumabas kami ng silid. Para sa akin yung hawak niyang yon ay napakalaking bagay. Ganun ko siya na-miss. Kaya kahit simpleng hawak niya ay nawawala ako sa panandalian. Gusto mo ng komportableng lugar para makapag-usap? I still have my office here in the hospital. Bulong ko rito at binatawan na niya ako. Tsaka niya ako hinarap. Doktor ka na ulit? Nagtaas siya ng kilay. Hindi ah. Bakit may opisina ka pa rin dito? Gumuhit naman ang ngisi sa aking mga labi. Para ba yung tuwing bibisita ka rito sa hospital ay may kwartong para sa'yo. May kung ano siyang gustong tumbukin sa kanyang sinasabi at nagugustuhan niya yun. She is curious at nagugustuhan niya ang mga tanong nito. Mukhang madalas ka rito ah. Dagdag niya at marahan na humalakhak. Naghihintay pa rin naman si Francisco na bumalik ako dito bilang doktor. Ganun ako kagaling bilang isang doktor, kaya hindi niya ginagalaw ang silid na to para sa akin. Pero ang mukha niya ay tila hindi naniniwala yun lang ang dahilan. Wala akong binibisita rito, hindi rin ako madalas dito. Umirap naman kaya na pangisi naman ako. Tungkol sa bahay, hindi ko maintindihan kung bakit gusto mo kaming pahirapan, kaya mayroon at sinadya ko ito. Napakakinis na munting makukulam para ilipat ang topic. Marami akong properties. Gusto kong mapunta yun sa akin ng patas. Paghatian natin ang patas. Hindi ko naman yun kailangan. At naiintindihan ko kung bakit gusto mo ng equal share para dun sa bahay na yun. Kasi sa akin, maluwag sa loob kong ibigay yun sa'yo. Nakangiting wika ni Atasha. Gusto ko rin magtanggap iyon nang wala akong nararamdamang utang na loob sa'yo. Paghahatian natin ang patas. Napabuntong hininga siya at napako ang mga mata sa sahig para mag-isip. Marami siyang iniisip at hindi ko alam kung ano ang iba pang pumipigil sa kanya. Magagalit ba ang asawa mo kapag nakipagkita ka sa dati mong asawa? Napatingin naman siya sa akin masyadong mabilis at ang reaksyon niya ay katawa-tawa. Ako at wala sa isip ko. Bakit hindi mo masagot? My voice becomes annoyed. Tingin lang ang tanong niya sa akin. Bakit? Magagalit ba ang asawa mo? Hindi ko mapigilang mairita at humakbang papalapit sa kanya. Wala akong asawa, Victor. At kung may asawa ko, hindi siya magagalit kung kakausapin kita. Paano mo nasabi? Bakit? Engaged ka na ba? May boyfriend ka na ba? Na nakikita mong potential husband? I don't have to answer that. At hindi ko obliga na
sagutin ang mga tanong mo. Nakatingala niyang sagot sa akin at para bang hindi siya makapaniwala na ito ang pinag-uusapan naming dalawa. Napatas ako ng kilay sa pagtanggi niyang sumagot. Gusto ko bang mairita ngunit kailan kong maging kalmado. Okay, fine. We will have equal share of our house. Ngayon sabihin mo sa akin kung anong gusto mong mangyari sa bahay. Benta? Gigibain? Bakit gigibain? Iyon ang tinitirhan ko ngayon. Akala ko marami kang properties. Tanong naman ni Atasha. Marami nga pero walang-wala lahat ng yun sa bahay natin. Hindi ko ibebenta o ipapagiba. Hindi yun ang gusto ko. Hindi makapaniwalang tumawa at ipinatong ang kanyang palad sa hangin. Kung ganoon, ano ang gusto mong mangyari? Hiling niya. Natigilan ako at napatitig naman sa kanya. Napatitig at awang ang mga labi ko. She looks like frustrated little girl, so confused. Kulang na lang ay mamula-mula ang pisngi at ilong nito. Yung gusto ko, paus kong bulong sa kanya at bumalik ang titig ko sa mga labi nito. Kaya naman napatikom labi ito. Pag-iisipan ko, ibigay mo sa akin yung contact mo at inform na lang kita kung ano ang mangyayari sa ating bahay. Napanguso naman ito at mukhang problemado. Ako, ang dami kong naka-line up na schedule sa trabaho. Kinagat niya ang ibabang labi. I'll give you my contact then. I-inform mo na lang ako kaagad. Baka next week nasa Canada na ako. Umigting naman ang pangako at kumunot ang noo. Ramdam ko ang riing at titig nito sa akin. Hindi ka magtatagal dito? Hindi ko alam. Nagibit balikat naman na sagot ni Atasha. At saka umiwas ng tingin. Binuksan nito ang bag nito at inabot sa akin ang kanyang business contact. Ito ang pangalan ng baby natin, di ba? Tumango naman siya. Uuwi ka naman, di ba? Sana lang makuha mo yung ilang gamit ng mga baby natin. Gusto kong makita ito lahat. Lahat ng bagay na ginamit mo. Gusto kong makita. Kahit yung pictures mo. May pictures? Usal sa maliit niyang boses. Lahat. Nung buntis ka. Lahat, Atasha. Galaw ang pangako at sumisikip ang aking dibdib. Wala akong palalampasin na impormasyon na hindi ko malalaman. Sa huli ay tubango ito bilag pang sang-ayon. Okay, ite-text na lang kita. Sana mag-reply ka. Kinagat naman ni Atasha ang ibabang labi at muling tumango. Nagsalubong na naman ang kilay ko. Gusto ko ng sagot, Atasha. Malambing kong sambit. Namimiss ko na siya ng sobra. Na gusto kong marinig ang boses niya. At pahabain pa ang usapan na ito. Imi-message ka na lang ng sekretary ko. Ngumiti ito kaya napanguso naman ako. Hindi siya kung ganon. Sa bagay, business card ang ibinigay sa akin. Sa malamang ay hindi nga ito ang personal niyang numero. Sa negosyo niya lamang ito. Okay, yung sekretary mo na rin ba ang magbibigay sa akin ng impormasyon tungkol sa naging proseso ng pagbubuntis mo? Sarkastiko kong tanong sa kanya. Medyo bumuka ulit ang maliit nitong bibig para magsalita pero sa huli, napapikit siya at bahagyang nagpout. Hindi niya ata naiintindihan. Paano kapag may tanong ako at gustong malaman kung tungkol dun sa pagbubuntis mo sa anak natin, yung sekretarya mo ba ang tatanungin ko? Ngumisi naman ako kay Atasha. Paano kung itanong ko sa'yo yung mga cravings mo? Yung mga paborito mo habang nagbubuntis ka. Your hormones. About your... Masasagot kaya ng sekretary mo lahat ng yun? I smirk in satisfaction. Matapos ang paglaki ng mga mata niya. Ibibigay sa'yo ng sekretary ko kung saan-saan mo ako pwedeng makontak. Bakit hindi na ngayon? Kunin mo na ang phone mo at isave mo ang number ko. At isisave ko rin ang number mo. Tiningnan niya lang ako at hindi gumalaw. Bakit ayaw niyang ilabas ang cellphone niya? May tinatago ba siya? Okay, I will send it to you. Wika naman ito. Sa huli ay hindi na ako nagpumilit pa. Baka mainis siya at magbago pa ang desisyon. Kung ito lang ang paraan para mapanatili ko siyang malapit sa akin, pagkatapos ay makontento na ako sa ganoon setup na ito. Paunti-unti hanggang sa pwede na ulit.
Pero magiging problema ko kung may relasyon si Atasha. Mahihirapan ako niyan. Dahil ayaw ni Atasha na bisitahin ko siya sa kanyang firm at kasalukuyan kung saan siya ngayon tumutuloy, ay wala akong nagawa kundi ang makipagkita sa kanya sa isang pribadong restaurant. Anything she wants, I will adjust for her. Are we in some kind of business meeting? Tudyo ko sa kanya matapos maupo at mapansin ang paligid namin. Masyadong formal ang kanyang kinuhang silid. Malaki ang espasyo para sa 2 tao. Ano ba ang dapat itawag natin? Sa pagkikita natin ngayon, napanguso ako na mapansin ang iilang pagkain. This is a European dish. Binaba ko iyon at umangat ang tingin kay Atasha. Nakasuot ito ng white dress over her knees with puffy sleeveless and make her look really damn so younger. She looks clean, radiant on white, and glowing perfectly suits her. Maayos ang buhok na nakatali. Ang dibdib nito ay naka-expose at palaki ng palaki kung hindi siya nagkakamali. Kumunot ang noo ko at pinirmi ang titig sa kanyang dibdib. Nagiging curvier na ang kanyang katawan. Tinukoy at may perpektong hugis. Medyo ikinagilid ko ang ulo ko. Problemado at distracted sa katawan niya. Tapos ka na bang pumili ng pagkain mo? Tanong naman ni Atasha. Dahil doon ko napakagat ako ng labi at mabilis ibinagsak ang titig sa menu. Okay, pwede na natin tawagin ang waiter. Para tawagin ang kukuha ng order namin. Pagkatapos kong tawagan ang waiter ay umupo na ako sa upuan ko. You choose a very private place. Makahulugan kong saad sa kanya. Hindi ko alam na masyadong pribado ang lugar na to. Tumango ako pero hindi napigilan ang mapangisi. Tumikim at inabot ko ang baso saka uminom ng tubig. May ice landed on her neck. Para lang pasadahan iyon ng tingin. Hindi pa ako tapos tingnan siya. I want to see her pregnancy changes her. Bakit mas gumanda siya ngayon? Lalo na ang katawan niya. Alam kong totoong nagdalang tao siya sa siyam na buwan. Ngunit kung titingnan ngayon ay tila mas lalo siyang gumanda. Okay lang. I like to be in private place with you. Napatas naman siya ng kilay, inabot ang tubig at uminom din ito. May wine pero hindi pa na rin nagagalaw. Pumasok ang waiter at kinuha ang order naming 2. Hinintay ko yung makalabas bago sinulya pang kausapin si Atasha. Mabuti at nakipagkita ka sa akin ngayon. Matapos mong pumunta ng Canada. Ang mga mata niya ay diretsyong nakatingin sa akin. I was talking with your secretary for the whole week. Habang naghihintay sa pagbabalik mo. Sinamahan ako ng sekretary mo. Salamat sa kanya. Dahan-dahan kong inangat ang tingin ko sa kanya. Hindi mo na kailangang kontakin pa ang sekretary ko dahil nandito na ako. Ibibigay ko sa iyo ang personal number ko. Tinitigan niya ang wine pero hindi naman ginagalaw. Nangungulit ka kaya nakipagkita na ako. Don't worry, Victor. Matatagalan din ako rito sa bansa natin. Kaya marami pang oras para ayusin natin ang mga kailangan nating ayusin. Hindi mo kailangang magmadali. Marami pa namang oras. Titingnan ko dapat siya sa kanyang mukha ngunit bumalik muli ang mga titig ko sa katawan niya. Lalong-lalo na. At yung table namin ay gawa sa glass. Transparent. Kaya naman nakikita niya ang simpleng heels na suot nito. Hindi kataasan. Ang ganda ng katawan mo ngayon. Hindi ko mapigilang punas sa kanya. Namilog naman ng konti ang mga mata niya sa gulat at pinamulahan ng husto ang pusngin nito. You got pregnant. Hindi halatang nabuntis ka. Agap kong bawi bago pa siya may maisip na iba pa. Hindi mapakali ang ngiti niya pero kinakaya niya pa rin. Pumupunta ako sa gym kapag may oras. Nag-i-exercise ako. Siguro kaya nag-curve din ang katawan ko at naging mas malinaw kaysa sa dati. Kasama din ba sa exercise na yan ang dibdib mo? My curiosity is not helping me. What? Tila at gulat niyang muling tanong. Natatahimik sa mga lumalabas sa bibig ko dahil sa mga salitang hindi niya inaasahan. What do you mean? Bahagya niyang tatawa at alam kong may halo na iyong iritasyon. It got bigger. Humina ang boses ko at namaos iyon nang sabihin ko ang nais kong sabihin.
Natahimik naman sa lamesa namin at hindi nakatakas sa akin ang masungit niyang pag-iwas ng tingin. Parte ba iyon ang gusto mong malaman tungkol kay Lucio? Seryoso niyang tanong. Medyo natense ako dahil sa bigla ang mood niya. I'm sorry. Kabado kong napakagat naman ako ng labi ko. Tumikim ito at seryosong-seryoso na inilapag ang album. Hindi ganun kakapal. Maliit lang at puno ng disenyo. Kumunot ang noo ko at nakaramdam ako ng kunting kirot sa dibdib. Ito ba yung photo album niya? Ni Lucio. Umiwas siya ng tingin at doon ko nakitaan ang mga mata. At mukha nito ang pag-iwas sa malalim na sugat na kanyang nararamdaman. Ang mga labi ko. Medyo humiwalay nang makita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Napilit nitong iniiwasan na ipakita niya sa akin. Nasasaktan pa rin ang baby ko. Sa lahat na nagdaang panahon, nasasaktan pa rin siya. Huminga ako ng malalim at kinuha ang album. Hinaplos ko ang ilang sticker na naroroon. Napangiwi ako ng ngiti nang makita kong sticker ng doktor. Napalunok ako ng mariin at inangat ko ang aking mga mata para makita siya. Nagtama naman ang mga mata namin ni Atasha at agad niyang napansin kung ano ang nagpahinto sa akin. Nilagay ko yan para may idea siya kung sino ka. Bumagsak ulit ang titig niya. May sakit na itinatago siya sa akin. Na isa kang hero. You saves lives. I want to admire you. Gusto kong makilala ka niya sa ganoong paraan. Napakagatlabi naman ako. Natigilan ako sa mga sinasabi niya. Nasasaktan ako. Pero iba ang sakit na nakikita at nararamdaman ko sa posisyon ni Atasha. Buksan mo at tingnan mo. Pag-uudyok niya sa akin na huminto ako para pagmasdan siya. Nakita ko naman ang ultrasound. Sumunod ay ang mga larawan ng mga gamit na para sa baby namin. Lahat ng bagay na para sa aming sanggol ay kinuna niya ng larawan. Hindi ko makita iyong larawan. Sinulyapan ko siya at umiwas ako ng tingin. Hindi ko gusto na may larawan ako noong nagbubuntis ako. Bumaba kasi yung self-esteem ko at ayoko makita yung sarili ko. Kahit man lang sa salamin. Pinagtatawanan mo ako. Totoo, Victor. Hindi ako maganda nung mga panahong iyon, kaya ayokong tinitingnan ang sarili ko sa salamin o kumukuha ng mga larawan. Kailan ka ba hindi naging maganda? Seryoso kong tanong pero ngumisi lang siya na tila isang malaking biro ang sinabi ko. Seryoso ako, Victor. Nagsimula siyang ayusin ang gamit niya. Anyway, aalis na rin ako kasi may client ako dito at the same restaurant. Here is my contact number. Nilagay niya ang maliit na card. Mabilis ako napatayo sa bilis ng kanyang pag-alis. Ganun na lang ba yun? Hindi pa dumarating ang order natin, aalis ka na kaagad? Inayos niya ang sarili niya. Abala ako ngayon, nakababalik ko lang. Pero binigay ko naman sa'yo ang hinihingi mo, hindi ba? Hinawi niya ang buhok niyang nasa kanyang balikat. Kaya naman mas pinili ko tong restaurant na to kasi may client din ako dito. Pero hindi ko nakuha yung mga pictures mo na tinatanong ko. Napabuntong hininga naman si Atasha. At bakit ka makikipagkita sa kliyente mo sa labas ng firm? Pwede ba yon? E-text mo na lang ako, Victor. Mauna na ako sa'yo. Magkita na lang tayo kapag kailangan. Wika nito para sabihin sa kanya na aalis na ito. Sakto namang dumating ang order namin at inilapag sa lamesa. Napahilot ako sa sentido at iritableng nakatitig sa mga pagkain.